Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon at sa page po natin. Sa mga kaibon natin dyan na hindi pa po nakapollow sa page natin, pakihanap po sa Facebook Mar Taurus at pakipollow na rin po mga kaibon. Maraming salamat po. Sa video na to mga kaibon, magbibigay po ako sa inyo ng konting kaalaman at konting idea. Dahil nga po pabago-bago na ngayon ang panahon, kagaya po ng minsan sa umaga sobra po ang init, pagkahapon naman po sobra naman ang ulan. Minsan naman sa umaga maulan, pagkahapon na naman mainit. Kaya po sa ganitong klase ng panahon medyo delikado po ito para sa mga alaga natin. Dahil po sa ganitong klase ng panahon, dito po madalas na nagkakaroon ng sakit ang mga alaga natin. Kahit po anong gawin nating pag-iingat sa mga alaga natin, kapag po talagang tatamaan ng sakit, talagang tatamaan po yan. Mas mabuti na po na meron tayong konting kaalaman kung paano na lang po sila gagamutin kung sakali na meron silang sintomas na nararamdaman. Ano ba ang kadalasan na nakukuhang sakit ng mga alaga natin kapag ganito ang panahon na pabago-bago? Kadalasan po na nakukuhang sakit ng mga alaga natin dito ay sipon. Yan po ang madalas na ma-encounter natin sa mga alaga natin kapag po pabago-bago na po ang panahon. Kahit po kasi anong gawin nating pag-iingat, dahil po itong mga bakterya na nakukuha ng mga alaga natin na sanhi ng sipon galing po ito sa hangin, talagang hindi po natin yan maiiwasan mga kaibon. Kaya po bibigyan ko na lang po kayo ng konting kaalaman at idea kung paano gagamutin ang merong sakit na sipon at ano ba ang sintomas na ipinapakita ng alaga natin kapag meron silang sakit mga kaibon. Ito kasing mga sakit mga kaibon na sipon, hindi po ito basta-basta makikita natin agad sa mga alaga natin na meron na silang tumutulong sipon na galing sa ilong. Hindi po ganon. Kapag po sobrang lala na ng sakit ng alaga natin, doon po natin yan makikita na meron na pong tumutulong sipon sa ilong ng mga alaga po natin. Ang mga alaga kasi natin mga kaibon, talagang masigla po yan. Palipad-lipad lang po yan palagi dyan sa flight cage. Kung nasa flight cage man, kahit na nasa breeding cage, talagang makikita mo na masigla po ang mga alaga natin. Pero once po na ang alaga po natin nagkaroon po ng sintomas ng sakit, doon po natin yan na makikita na medyo merong pagbabago. Yung alaga kasi natin na merong sakit, hindi muna ito magpapakita na meron siyang nararamdaman or masama na ang pakiramdam niya, dahil po ang mga alaga natin sobrang malihim yan. Talagang magpapakita lang yan ng sintomas ng sakit kapag po ang sakit niya ay malala na. Kaya mga kaibon, once po na ino-observe ninyo ang mga alaga ninyo na palipad-lipad, masigla, tapos bigla po ninyong nakita na parang palaging inaantok, at lalong-lalo na po kapag nakita po ninyo na yung ibong po ninyo ay laging tulog, at yung pagtulog ng alaga po ninyo, nakita po ninyo na yung ulo ay nandyan sa part ng likod nakatago, yan na po ay ang sintomas na merong sakit or merong nararamdamang sakit ang alaga natin. Kapag ganyan po ang pinapakita ng alaga po natin, kadalasan po dyan na sakit na nararamdaman yan, sipon mga kaibon. Dahil sa ibang sakit mga kaibon, kagaya ng pagtatae, makikita mo agad yan dahil basa po yung pinakang puwetan ng alaga po ninyo. And then sa sakit naman na one eye cold, infection sa mata, makikita rin nyo po na ang alaga po ninyo ay medyo maga ang mata. Pero itong sipon mga kaibon na sakit ng alaga natin, talagang ang sintomas na ipinapakita po nito para munang nilalagnat yung alaga natin. Kagaya nga ng sinabi ko kanina na parang palaging tulog, at kapag minsan natutulog, yung ulo nakatago sa likod. So ano bang dapat nating gawin kapag ganyan na po ang nakikita natin sa mga alaga natin? So ako po mga kaibon, halimbawa po yung alaga natin hindi pa naman sobrang lala ng sipon niya, hindi pa naman natin nakita na tumutulo sa ilong, ang gagawin po natin sa alaga natin, 7 days straight po yan nagagamutin natin ng Betracin.
Hindi lang po yung alaga natin ang dapat nating gamutin na nakitaan natin ng sintomas na parang merong sakit mga kaibon. Dapat lahat na po yan. Dahil kapag po yan ay lumala, ubos po lahat ng alaga natin. So dapat lahat gagamutin din natin para magkaroon din ng protection yung mga katawan ng mga alaga natin na iba. And then baka meron din sa mga alaga din natin na iba ang malapit na magkaroon din ng sintomas, at least po maagapan na natin agad. Kaya po lahat po ng alaga natin gagamutin natin yan 7 days straight mga kaibon. Betracin po ang ginagamit ko sa mga alaga po natin. Ang ginagawa ko 7 days straight ganito po. Sa umaga Betracin Gold. Sa hapon naman vitamins na po ang binibigay natin. Straight po yan na 7 days. Sa 7 days po na hindi pa po masigla yung alaga natin, sa tingin natin parang meron pang konting nararamdaman, itutuloy pa rin natin yan ang gamutan hanggang sa makita natin yung alaga natin na bumalik po ang sigla, para po mas makasiguro tayo na yung alaga po natin gumaling na. So yan po ang ginagamit natin mga kaibon sa mga alaga natin na merong sakit, Betracin. Kapag naman po yung alaga natin mga kaibon, nakita natin na sobrang lala na ng sakit, nakita natin bigla na lang natin nakita na talagang meron tumutulo ng sipon sa ilong po ng alaga natin. So yung merong sintomas na ganon na, or merong sakit na ganon na tumulo na yung sipon, ilalayo muna natin yan. I-isolate natin yan sa medyo malayo na area para hindi makahawa doon sa mga naiwan niya. Dahil mga kaibon, ang sipon talagang hawa-hawa po yan. Parang sa tao lang din po yan mga kaibon. Ang sintomas ng mga alaga natin na ipinapakita dyan, wala rin po yung pinagkaiba sa nararamdaman din ng tao mga kaibon. Kaya po yung merong malalang sipon, ilalayo muna natin yon, gagamutin natin siya, and then yung mga naiwan, ganun din po yon, dapat gagamutin din natin. 7 days din po ang paggamot doon sa mga naiwan, para po makasigurado tayo na kahit wala tayong nakitaan sa kanila ng merong sintomas sa mga naiwan sa iba, at least nakasigurado tayo na ginamot natin sila para hindi na po kumalat. So ngayon yung gagamutin natin, yung inilayo natin na meron talagang sipon na tumutulo na po sa ilong. Sa paggamot po doon sa talagang tumutulo na yung sipon, iba po ang ginagamit ko doon. Iba po ang paraan ng paggamot ko ron mga kaibon. Basta po doon sa mga naiwan, 7 days straight din yan na gagamutin natin ng Betracin mga kaibon. Betracin sa umaga, sa hapon vitamins, para po yung katawan kahit papano nakaka-absorb pa rin ng vitamins. Pero doon sa nag-iisa na tumutulo na nga po yung sipon sa ilong, ang gagawin po natin dyan, sa umaga po Betracin ang ibibigay natin. Sa tanghali or pagkahapon na papalit na tayo ng Betracin dahil napapanis din po yan, kinakailangan 4 to 5 hours. Ang gagawin ko po doon, ang ipapainom ko po ron mga kaibon, 4 to 5 hours din, ang ibibigay ko po doon Ambroxetil mga kaibon. Ambroxetil po ang ibibigay ko doon. Umaga Betracin, sa hapon or tanghali mga kaibon, Ambroxetil. So yan po ang ibibigay natin. And then pagkagabi, tatanggalin po natin yung tubig para kinaumagahan. Make sure na uhaw siya. Makakainom po siya ng tubig na merong gamot mga kaibon. So ganon din po yan, 7 days pareho. 7 days na Betracin sa umaga, and then sa hapon Ambroxetil mga kaibon. 7 days po yan. Kapag po hindi pa nakarecover yung ibon, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa paggagamot. Itutuloy natin yan. Ganon pa rin ang senaryo. Umaga Betracin, sa hapon Ambroxetil, hanggang sa gumaling po siya mga kaibon. Ganon po ang gagawin natin para po mabilis makarecover. Kung mapapansin ninyo, itong dalawang gamot na to, halos pareho po ito. Gamot sa sipon, pareho po yan mga kaibon. Pero merong mga pagkakaiba pagdating po sa mga ginamit na ingredients sa paggawa po ng gamot ng yan. Pareho po yan antibacteria, pareho po yan gamot, kaya po napakaganda po yan para po sa mga alaga natin na meron sipon.
So yan lang po mga kaibon ang ginagawa ko sa mga alaga natin na talagang tinatamaan po ng ganitong klase ng sakit mga kaibon. Ang medyo mahirap lang ditong parte mga kaibon kung hindi natin napapansin na meron na palang may sintomas na pala doon sa alaga natin, tapos napapabayaan lang hanggang sa lumala, hanggang sa lumabas na yung sipon sa ilong, hanggang kumalat na po, and then makahawa-hawa na. Yun po ang medyo problema. Kaya napakaganda po na yung mga alaga po natin, dapat ino-observe natin yan, tinitingnan natin yan kung ano ba ang kalagayan, mga healthy ba yung mga alaga natin. Dahil ako po iba ang tingin ko sa alaga ko, kasi mga kaibon na talagang healthy, lipad sila ng lipad, tapos biglang merong dalawa or isa na laging tulog at nakatago na yung ulo sa likod. So yung pa lang nagbibigay na po ako ng gamot, dahil alam ko po na iba nararamdaman yan. Hindi yan normal na nagpapahinga, or hindi yan normal na natutulog mga kaibon, lalo na po kung ang mga kasama niya sobrang likot, mga malilipad ng lipad. Siyempre mga kaibon, kapag ganun kasi yung alaga natin, kinakailangan maagapan na natin yan agad ng gamot. Merong sakit man o wala, maagapan natin yan ng gamot mga kaibon, para po hindi na po lumala. Kung meron mang nararamdaman, maagapan din natin, at kung magkaroon ng pagkakataon, hindi na po kumalat. Sa pagbigay pala po ng gamot, basta ko po kumulay yung tubig, okay na po yan. Okay na po yan, basta po kumulay lang yung tubig, okay na po yan, pwede nyo na po yan ibigay. Saka may mga instruction naman po yung gamot na bibilhin natin, pwede nyo po yan tingnan at basahin kung paano ang pagbigay po, kung ilang dami sa ganitong dami rin ng tubig. So yan po ang gamot lang po na ibinibigay ko sa mga alaga natin. At base po sa experience ko sa pag-aalaga, once po na yung ibon talagang matamlay, laging tulog, at yung ulo nakatago na dyan sa part ng likod, talaga meron pong nararamdaman yan na sakit. Kaya kapag meron po akong ganyang ibon, una kong tinitingnan yung puwetan, kung basa ba yung puwetan, pangalawa yung dumi, kung basang-basa ba, and then tinitingnan ko din minsan yung ilong, kung medyo basa ba, kung meron ng lumabas na sipon. So kapag wala pa namang lumabas na sipon, okay naman. Ang ginagawa ko na agad yan, bitrasin na po agad, para po yung alaga natin, kung meron man sintomas na yan ng sipon, kung magkakaroon man siya, at least maagapan natin, para po makarecover yung mga alaga natin. Saka hindi lang siya yung ginagamot natin. Siyempre lahat yan, bibigyan na natin yan ng gamot, para kung sakali man baka meron sa isa dyan sa mga alaga pa natin ang meron ding sintomas pero hindi natin nakikita palagi. So at least maagapan at makaka-recover agad. So yan po mga kaibon, itong video na to, ginawa ko talaga to para ma-share po sa inyo, dahil ganito nga ang panahon natin, at ito pong pagdapo ng mga sakit ng kagaya ng sipon sa mga alaga natin ay hindi maiiwasan, dahil sa hangin po ito nakukuha. At sana naman sa lahat ng mga kaibon natin, wag naman sana madapuan ng sakit ang mga alaga. So hanggang dito muna tayo. Maraming salamat po mga kaibon. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.